Good afternoon. So, continue natin sa income tax rates. So, meron na tayong table. So, paano nga ba nyo siya madali memorize? So, ganito lang po siya. I-memorize nyo lang po yung interval. So, we have 250, 400, 800 na doble, 2 million, and 8 million. So, madali lang po siyang i-memorize kasi 250, 400, 800, 2 million, and 8 million. Then, ang interval naman is 250 hanggang 400, then 400 hanggang 800, then 800 hanggang 2 million, and 2 million hanggang 8 million. Then, i-memorize nyo rin yung by percentage. You have 0, 15, 20, 25, 30, and 35. Then, ito ang additional na tax. So, we have 22, 500, 102, 500, 402, 500, and 2 million to 202, 500. So, ang technique lang po is, bago pa mag-start yung exam, isulat nyo na po sa papel nyo ang table na po ito. Okay? So, start na natin kung paano nga ba ito gamitin. So, una, what if yung annual income na binigay sa inyo is less than 250? So, what if niya, for example, we have 240,000 yung annual income, tapos pinabahaba pa yung problem, yung income mo lang pala is 240. Again, less than po siya 250. So, kung less than siya 250, hindi po siya, wala po siyang tax. So, this is 0%. So, 0 times 240,000 is 0, or that is tax exempt. Okay? Ganyan po ang sagot po niya. Okay? What if naman po, ang income niya is between these two? Let's say, for example, 300,000 pesos ang annual income po niya. Pag ganyan po, 300,000 pesos, less lang natin yung base na 250. Okay? 250, we get 250,000 pesos. Then, multiply po natin ng 0.15. Kasi yung 15%, pag in decimal po natin yan, it's equal to 0.15. Kasi into times lang po, diba to, sa 100 para magganito. Okay? That is 0.15. Makukuha po natin ang tax gamit ang calculator na 0.15. Okay? Huwag po natin mano-manohan. 0.15 times 50,000. We get 7,500. Okay? That is 7,500. Up. 7,500. Okay? So, yan po ang kanyang tax na babayaran. Sir, what if naman pag ang tax niyang babayaran is between these two? What if 500,000? Kung 500,000 naman po ang kanyang tax na babayaran, we will deduct the base na 400,000 kasi nandito siya, okay, interval between 400 to 800,000. 500,000 minus 400,000, that is 100,000. Then, multiply muna natin sa 20% times 0.20, that is 20,000. Then, add lang po natin yung 22,500, we get 42,500 pesos. Diba, ang dali lang, no? So, again, pag ang income mo is 500,000, asan ba siya? Saang interval ba? 400,000 and 800,000. Papasok siya doon. Then, less lang natin yung 400,000, which is 100,000. Then, times mo sa 0.20, kasi nandoon siya, naka-base. Pas, isang table yan, isang line yan. Okay? So, makuha mo is 20,000. Try nga natin, check natin. So, 100,000 times 0.20. Okay, that is correct, 20,000. Then, add natin yung tax na 22,500. We get 42,500. Okay, next naman po tayo. What if naman
what if po ang annual income is between 800,000 and 2 million? So, kung 1 million po ang kanyang annual income, minus lang ulit natin sa 800,000, we get 200,000, then times 0.25. Okay, calculator po natin again. Wag po tayong gagamit na mano-mano. Okay, 25, that is 50,000. 50,000, add natin yung 102,500 kasi nakapaloob siya dito. Okay, 102,500 plus 50,000, we get 152,500. Okay, 152,500. Delete lang po natin ulit. So, ito po ang kanyang babayaran. So, wag po natin kalimutan yung peso sign. Okay? Next is, what if naman 3 million ang kanyang what if naman 3 million? 3 million ang kanyang annual income. So, nandito po siya nakapaloob. So, 3 million less 2 million, we get 1 million. Then, times natin sa 0.30, which have 0.30 times 1 million, we have 300,000 na babayaran na tax. Laki, no? So, kung mapapansin nyo, lumalaki ang income, lumalaki din yung tax. Times 0.30 plus 402,500. 402,500, we have 702,500. Okay? Ito po ang kanyang income na 702,500. Again, don't forget the peso sign. Okay? That is the correct answer. Okay? Next is, what if naman 8 million and above? Pag 8 million and above, ilas lang ulit natin sa 8 million. Okay? We have, for example, ang annual income niya is 10 million. Last lang natin yung 8 million. We have 2 million. Okay? 2 million. Then times natin sa 0.35. We get 0.35 times, we get 700,000. Okay? 700,000 yung kanyang tax na babayaran. Yung 700,000 ang kanyang tax na babayaran, add pa natin yung 2 million to 500, we get 2,902,500. Okay? Ganyan po ang kanyang tax na babayaran. 2,902,500. Okay, sana nakatulong to sa inyo. And again, sa exam nyo, meron doon mga trick kung taxable ba o hindi. Anyway, good luck po. Bye-bye.